para ipakita po namin ang buong suporta at pagmamahal po sa ating mahal na Tatay Digong. Kami po ay nalulungkot noong nalaman namin, narinig po namin, attorney, ang live po ni Ma'am Elizabeth na nagsasabi na gano'n na nga po kalagayan ni Tatay Digong. Ang sakit po sa amin na mga supporter ni Tatay Digong na nagmamahal sa kanya kung ano po ang kalagayan niya. Sana po maparinggan ng ating government ngayon, lalo na sa ating presidente ngayon na si President Marcos. Sana mapakinggan niya ang mga hinaing ng lahat ng mga tao na nagmamahal kay Tatay Digong. Nakauwi na po siya. Yun lang po ang hiling namin. Yun lang po ang pinapanalangin namin, na makauwi po ng matiwasay na maayos si Tatay Digong. Si Tatay Digong po ay 80 years old na. Nasa loob ng ICC, Detention Center, na dapat wala siya dyan. Ginawa niya na maayos ang Pilipinas. Siya lang po ang nakapagbigay ng maayos na buhay sa ating mga Pilipino sa Pilipinas. Prosecutor kung mayroong probable cause. Meanwhile, 120 days na siyang nakakulong. Sa totoo lang po, sinabi naman ni Ma'am Elizabeth na butot balat, yung ibang mga anak naman talaga ay nalulungkot din dahil kada bisita nila, nakita niyo naman kung paano yung naging asta ni Mayor Baste. Lungkot na lungkot siya doon sa huling araw niyang pagdalaw. Si Congressman Pulong, hindi na po humarap sa amin dahil hindi na niya kaya kaming harapin. Dahil baka siguro maluha siya, no? Hindi po mabuti ang lagay ni Tatay Digo. Yan po ay dahil sa sama ng loob. Yan po ay dahil sa nangyari sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang nangyari sa kanya. Malungkot po ang nangyari sa kanya dahil nga po linabagang soberenya natin at ngayon po ay linalabag ang karapatang pantao rin ni Tatay Digo. Ako maraming salamat sa iyong madamdaming pananalita, no? Pero alam nyo, ang katunayan yan, ang malungkot, hindi lang na linabag nga yung karapatang pantao ni Tatay Digong. Pero malungkot, siguro, akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig dahil sa ginawa mong pangingid na papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo'y nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis ng Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin yan ng ating mga kapwa Pilipino. Pero hindi po imposible yan. Nakapatuhin na kayo ng mga taong bayan pag may nangyari kay Tatay Digong dito sa dahig. Mali kayo kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng dahig si Tatay Digong. Pag may nangyari, pangungot yan sa inyong lahat. At sa mga henerasyon na darating ng Marcos, hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan. Mag-aral kayo ng kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya? Hindi malayo. Ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag may nangyari kay Tatay Digong. Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. Hindi ko sinasabing gawin yan. Ako'y Kristiyano, hindi ko sinasabing dapat gawin yan. Pero ganyan po ang posibleng mangyari sa galit, sa hagupit ng sambayan ng Pilipino pag may nangyari sa inyong lahat. Ang parok, gumamit ang dahas ng taong bayan. Pero sinasabi namin na katotohanan. Kung sa tingin nyo na wala ang problema dahil nawala sa Pilipinas si Tatay Digong, kapag may nangyari, mas malaki ang problema ninyo. Dahil ngayon pa lang, nanarayan ng Tatay Digong na nakakulong, buong mundo, alam na kung gano'ng kamahal si Tatay Digong. At ngayong naririnig namin na butot balat na siya, hindi po namin matanggap yan. Dahil alam po namin
na ang Pilipinas naging mas maunlad, mas mapayapa, at ang mga Pilipino, taas ulo ngayon na sila ay Pilipino dahil kay Tatay Digong. Hindi po kami sumasamba kay Tatay Digong dahil sa kanyang pagkatao. Ginagalang po namin siya at binibigyan pugay dahil sa liderato na pinakita niya. Hanggang ngayon po, matapos siya maging presidente, matapos maging kongresista, mayor, nakatira sa Bahay Kalapati sa Davao. Hindi ko po talaga akalain na magkakaroon ng isang leader na hindi magpapasasa sa posisyon. Pero yan po ang Tatay Digong. At yan po ang dahilan kung bakit mahal na mahal ng taong bayan si Tatay Digong. Grabe ako, lagi si Senator Bongo, si Senator Bato, and look, naka-Green Rice Action ang mga staff ni Rebecca Halal Barbecue here. Look, ang awang ilang tigsugba dere. Oh, grabe, oh, naka-Green Rice here. Hello, Green Rice! Hello, Green Rice! Grabe, naka-Green Rice yun sila, oh. Grabe ka-loyal, oh. So, every Sunday, you mo nag-wear of Green Rice Action t-shirts? Oh. Nawa diri ang ilang mga staffing. Kumusta itong sugba-sugba diha, sir? Sakto ra, ma'am. Sakto ra? Kung sa isudan. Sa isudan, ano? Grabe, no? Ayong paguda akong manok, sir, ha? Meron na, guys, so native and broiler na manok. Diba? Ikaw diha, sir. Nagtalikod bang ka, sir? Ayong paguda akong nupos, ha? Grabe, Kap Rebecca Jong. Amazing kayo ang imong mga staffing din. Naka-Green Rice yun. Thank you, Kap. Asa man na si Kapitan? Grabe. Say hello. Hello. Diba? Here, guys. Nama sila, guys. So, puno-puno gid permanente diri, no? Diri ni na Rebecca's Halal Barbecue Restaurant diri sa may airport banda. Diba? Say hi. Mga pugihan na mga Green Rice Action. Hello, guys. Oh, wala ka nag-uniform. Diba? Look. Grabe mga pictures dali, oh. Oh, diba? Daming pictures si Kap. Oh, doon si PORD rin. Look. Oh, so kanil mga pictures dali tanan, mo niyang mga nagakaon dali. Ang nakakaon na here, nakadain. So, kompleto. Ito, I remember this one dito pa ni sa Kuan. Sa may City Hall banda Magallanes, sa Rebecca. Diba? One of the ever loyal na DDS, Duterte supporter. O, diba? Nice here. Ayan. And here, ito yung favorite picture ko. There you are. Ayan, si Kap, saka si VP Inday. There pa, sa City Hall. Here, ayan naman si Ma'am Elizabeth. And then si Mayor Bastet. And then, ayan. Dami, oh. Duterte family. Kompleto. At ay, picture si Congressman Pulong diri. Nagkaon diri. Asa man diri? I don't know. Sa kadaghang pictures din ako makita. Guys, diba? So, kani siya. Kumusta ang Bisaya diha, sir? Say should answer. Oh, diba? Love. Green only rice. Green only rice. Ikaw, ma'am? Ma'am Jean? Busog? Diba? Bakit hindi kanya ka green rice? Sir! Kami. Diba? So, every Sunday sila nag-wear a green? 3 days na sila nag-wear green. 3 days? What days?
Friday, Saturday, Sunday. Friday, Saturday, Sunday. Wow. Nila uniform tong black. Black? Oh, tong black. Atong salamat PRRD? Opo. Tapos katong ivory yung gyapon tapos katong isa ka green na white Ah. kahapon. Sunday. Ah, okay. Nice. Kani diri kitchen ni? Pwede mo li? Hello kitchen. Green Sunday kitchen. Ayan. Lahat ng staffing. Si Denden, oh. The ever loyal.